Pag-uusapan pa natin ang mga teaching program para sa mga kabataan sa Manila North Cemetery. Kasama si Mobile Journal RR Tubise. RR, higit isang dekada na kamo silang nagtuturo ng mga bata dito sa Manila North Cemetery. Paano ba ito nagsimula? Pops, actually at nag-upisa to dun sa Kapatiran Kaunlaran Foundation. Napansin nila na marami dun sa Manila North Cemetery, maraming kabataan dun ang hindi na talaga pumapasok dahil nga dun sa nabanggit natin sa report na pangungutya, discrimination and bullying. Kaya naisipan nila na what if magtayo tayo ng kumbaga center dito sa loob ng sementeryo at doon natin turuan yung mga bata ng basics. Magbilang, magbasa, sumulat, shapes, colors. Correct. May nakausap ka bang mga bata, RR? Ayaw lang ba talaga nilang mag-aral o wala silang kakayahan? Pops, actually, meron ako mga nakausap na mga bata. Marami-rami din. Ang problema, hindi talaga dahil ayaw nilang pumasok sa eskwela. Gusto nila nandun yung desire na pumasok sa school. Pero, ang talagang mahirap for them ay yung pangungutya. Dahil, syempre, bata, Pops, diba? Kapag pumasok ka sa eskwelahan, tapos masabihan ka nga naman na aswang ka, masabihan ka nga naman na ikaw ay manananggal, masakit talaga yun. Stigma talaga. May stigma, may stereotype sa mga, hindi lang sa mga bata, pati rin sa mga matatanda na nakatira sa Manila North Cemetery. And yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral at nagda-drop out sila sa school. RR, si Teacher Lilian, laking sementeryo, Pero paano rin daw ba ang buhay niya noon? Paano niya naitawid ang kanyang pag-aaral? Pops, si Teacher Leia, pati si Teacher Lilian, pareha silang laking Manila North Cemetery. Hindi sila nakatapos ng pag-aaral, syempre, dahil pa rin sa kahirapan. Alam naman natin, mahirap, kumbaga para sa kanila, mahirap talagang lumabas ng sementeryo. Pero nakakuha sila ng enough education para turuan yung mga bata. At in fact, itong si Teacher Lilian, banggitin lang din natin, isa siya sa mga pinadala ng Pilipinas sa Bangkok and sa France dahil expertise niya yung mother tongue. So, so hindi man siya nakatapos ng pag-aaral, expert naman siya sa pagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat sa mga bata sa Manila North Cemetery. RR, saan naman kumukuha ng budget ang mga volunteer teachers para magawa ang kanilang ginagawa? Pops, mostly talaga ng mga pondo nila ay galing sa KKFI, yung foundation na nakaisip nitong proyekto na to. So lahat na gamit ng mga bata, yung mga materials nila, visual aid, pati yung mga panulat, crayons, everything. Lahat yon galing sa donations nung KKFI and of course private organizations. Alright, maraming salamat Mobile Journal RR Tubise sa aming